Ito, panoorin po natin ang latest interview kay BP Sara Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Kung ano nga ba ang balita na kay Tatay Digong. At sinagot niya po dyan tungkol po sa mga issue na ipinupukol sa mga Duterte. Lalo na itong Marcos admin. Ito, panoorin po natin. Of course. Grabe na sila ka-stress. Ikaw, wala ka, normal lang kaayo. Muna sila, di nila kaya imong powers. VP Inday, yes, magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes, kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya hello. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, ito yung braso ko. Doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison, nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interviews. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa ko. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo, nabanggit namin na nandito kayo at nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So lagi, paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Subirin na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft na yun. Witch hunt. Dili na siya witchcraft. Oo, mawagin natin. Noon yun na. Kaya ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilahan, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako niabot na gid sila sa witchcraft sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala po ang witch hunt, well obvious naman na makita ninyo dito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol
confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake, at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro nun. Ang sunod nun, kung nakikita niyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko, no, ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment kuno. At nakita ninyo, doon sa impeachment kuno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ng Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy daw yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na walang daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July, ano ba ako? Kailan ko dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas nagagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira na sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer
President Duterte. So wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way na medyo slim. Pero nabanggit nyo yung po sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na nabilis sa complaint. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pizza. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin ng July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So nabanggit ko yon sa kanya. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na sa kanya, nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Ma'am, habang yung iba dyan, stress na paano siraan ang mga Duterte, lalo na itong si VP Sara, at yung iba dyan na atat na mapa-impeach si VP Sara, nakita nyo naman habang tumatagal, dumadami pa rin ang nakasuporta po sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya sa 2028, nako, kabahan talaga kayo pag hindi kayo magtagumpay na mapa-impeach si VP Sara. Maraming nakasuporta pa rin. Organic ha, hindi kagaya ng iba dyan kung ano yung ginagamit nila para kunwari maraming nakasuporta. Sana dyan po, maganda naman yung nagiging update ni VP Sara tungkol kay Tatay Digong. Kahit sinabi po nila na pumayat, na-confirm po natin kasi nakaraan ay may mga nagsabi na pumayat daw si Tatay Digong. Ito kinonfirm po ni VP Sara Duterte. Pumayat nga, pero ay mukhang okay naman yung pakiramdam ni Tatay Digong. Kumbaga, nabawasan lang siguro ng kunting taba-taba sa katawan dahil siguro sa pagkain may diet na nangyayari sa pagkain. And balita natin ay hindi na po umiinom ng maintenance or gamot. Ibig sabihin, okay na siya. At ito po, sabi po ng mga nakapanood ng video na yan ay talagang may mga nagsabi dyan, 2020, excited kayo no? No, dito ni Trending Yarn, sabi niya, malakas ang kutob ko, interim release will be granted. Yan ang ayaw ng mga anti-Duterte. And Sara will be our president in 2028. Excited naman kayo? Huwag ganyan. Magagalit na naman ang mga anti-Duterte niyan. May stress na naman yung mayan. Baka pag natulog, nananaginip na naman sila na si VP Sara na ang Pangulo. Nako. Sabi ni Christine, VP is unbeatable.
Malamang kasi nakita po natin, nasaksihan po natin itong mga nakaraan yung nangyari sa mga Duterte, lalo kay VP Sara. Ngayon yung impeachment, ewan ko ba kung magtatagumpay sila. Sabi ni Claire Sanico, Ma'am VP Nixon beat ba President, God bless. Sa update po, mukhang good news naman. Okay naman si Tatay Digong. Ang importante lang po dito, ang aabangan po natin dito, yung interim release. Possible ngayong buwan na to ay malalaman natin yan. Kaya sa mga kinakabahan dyan, baka maaprubahan, makapagsalita na naman si Tatay Digong na banat sa inyo, nako, may iiyak na naman. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.